Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon ito. Itong Ador Mawanay na to. Tsaka itong si Mike Defensor na todo tanggol kay Gutesa. So kanina narinig na ninyo, paano niya pinagtatanggol itong si Gutesa. Ang kapansin-pansin po kasi rito ay itong tawag dito, si Mike Defensor, gaya nga na sinabi ko, dati, 2001, siya ho yung nag-provide ng o nag-introduce ng testigo na kung saan ito ho si Angelo Mawanay or Ador aka Babalo Ador Mawanay. Yan. Ngayon, nako. Ayan tropa naman pala eh. Diba? So itong si Mike Defensor, sabi rito si Defensor ay kilalang bata ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep, Gloria Macapagal Arroyo. At nagsilbing kalihim ng DNR noong Arroyo admin. Nakilala rin si Defensor na konektado sa kontrobersyal na whistleblower na si Ador Mawanay. Si Mawanay ay naging laman ng balita noong 2001 matapos gumawa ito ng kwento na di umano ay merong milyones na dolyares si Senator Ping Lacson na nakatago sa foreign bank accounts. Nangyayari naman. Yan ang sinasabi ko, matindi pa doon Ang husay pa nilang gumawa ng kwento. Ang napaniwala pa nila ay etong si retired General Victor Corpus na noon ay chief ng military intelligence. Pero nung magkabuking-bukingan, nag-public apology si Corpus kay Ping Lacson. Tapos etong si Gloria Macapagal Arroyo doon sa kanyang libro, isinulat niya doon na nabudol din siya nito ni Marquez o nito ni Ador Mawanay na produce nito ni Mike Defensor. Imagine pati si Gloria Arroyo natanso niya. So, tatak. Mike Arroyo po yan. Okay? Yan ganyang klaseng kalokohan. Ngayon nga ay hinahanap, pero, diba? Sinabi lang niya ay nasa kampo daw po ng mga Marines. Tinanggi naman ng mga Marines. So, anong problema ngayon dito? Sino ho ang nagsasabi ng totoo rito? Ang problema ngayon dito, nasisira ang magandang imahe ng mga Marines sa kagagawa ng mga taong ito. So, kailangan ma-produce ni Mike Defensor dahil siya ang nagsabi, kailangan maipakita niya ang katibayan na nandoon nga si Gutesa. Diba? Para malaman, sino ba talaga nagsasabi ng katotohanan? Diba? Yun nga style yan na kunwari suportado ng Marines. Diba? Kasi merong mga retired, merong mga dati na hindi naman nag-retired kundi resigned o baka nga yung iba na awol, 'di ba? Kaya ang ginagawa nila ngayon para makuha ang tiwala ng taong bayan, pinagpipilitan nila na malinis, maayos, grabe ang imahe ng mga Marines, mga ganun. Totoo naman po na may mga matitinong Marines, 'di ba? Mga okay talaga. Pero yung nasa labas na ng bakuran nila, at nagpapagamit na sa mga politikong tiwali naman ng utak, yun ho yung mga Marines na talaga na hindi ka panipaniwala. 'Di ba? Pakinggan niyo to sino nga ito? Witness na si Panginoong Gutesa. Bakit sa palagay ninyo hindi na bumalik? Bakit parang naglaho na lang siya? Well, hindi naman din kasi nag-resume yung hearing Ayun. Yeah, hindi naman Pero ito lang din para maiklaro ko lang kasi yun yung pinagmulan ko. So pare-pareho sila sinasabi. Pero totoo naman talaga, 'di ba? Bakit hindi na bumalik? Mali po kasi yung tanong ni Corina na bakit hindi na bumalik 'Di ba? Tama naman yung sagot ni Kerbit. Wala naman na pagkatapos kasi noon ginulo na nila Marcoleta. At saka nitong nina JB Ejercito at nitong sino ba yun? Magkapatid na Villar ba yun? Yung
Hindi naman. May mga nagbanta kasi na lilipat sa iiwanan ang majority. Yan nga sila JV Ejercito. So etong si Ping Lacson, in order to protect Tito Soto to stay as the Senate President, di ba? Nag-resign siya diyan sa Blue Ribbon Committee. Totoo naman yung sinabi ni Ariel Quirubin at saka nito ni Mike Defensor na hindi naman kasi nagkaroon pa ng subsequent na investigation. Hearing ng Blue Ribbon. Pero DOJ kasi hindi niya sinipot at saka ang korte. Bakit lumantad yung pangalan ko na naman? I posted something sa Facebook. Nasabi ko nga, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. But okay. So yung post na yun kaya nga hinihinala na may kinalaman siya. in fairness, nagtanong-tanong ako maayos. Okay, balikan ko lang din. Ito yung interview rin sa kanya, pareho rin kay Julius Babaw, na sinasabi niya na may mga coup plotters, tapos may mga tagalabas na nag-uudyok sa kanya na na ikaw ang mag-inspire, ikaw yung pupronta. Kasi nga nag-post na siya So ikaw yung pupronta na ini-inspire mo etong mga magre-rebelde, magkukudeta laban sa Pangulo. Yun. Kaya lang sabi niya, teka muna, pinagdaanan na namin yan. Wala bang mas bata-bata rito? Wala bang mas bata sa atin? Kasi kapag nakulong na naman, yari na naman siya. Siya yung nakapronta Diba? So, ibig sabihin, doon pa lang may gamitan ng nangyayari. Kaya, hindi niya yun pinatulan yung pakiusap sa kanya na pamunuan, prontahan etong mga magre-rebelde. Yun. So, ito yung bahagi ng interview. Yung serbisyo niya, no? Kasi at hindi ko nga ang nabanggit na lang na, sir, kasama natin yan ng all-out war. Di ba? Battalion commander ka ng 1st Battalion. Assign ako ng all-out war po yan, panahon po yan ni Erap Estrada. Hindi ba nag-all-out war siya noon sa laban sa MILF, sa Moro Islamic Liberation Front sa Mindanao, na kung saan 94% na ng kuta ng mga MILF ay nakubkob na ng kampo ng gobyerno, ng mga militar. Ang problema, pagpasok ni Gloria Arroyo, sa pamamagitan din ng financing ng Malaysia, ayun, ang nangyari doon ay natanggal sa pwesto si Erap. Kasi pinondohan din ng Malaysia ang pagpapabagsak kay Erap noon. Kasi ayaw nila na maging full control na ng Pilipinas ng ating pamahalaan ng Mindanao, tapos baka yung military assets natin maglagay rin tayo ron at madali nating lusubin sila para bawiin yung Sabah. Yan po yung kwento ron kung ano yung papel ng Malaysia sa kaguluhan diyan sa Mindanao. And until now, okay? So sila magkakasama sila ni Gutesa noon sa serbisyo. Yan. Marine Battalion, siya sa 4th Marine Battalion. So sama-sama kami doon sa pag-assault ng Abu Bakar. Ngayon, member siya ng Marine Security and Escort Group. So normal sa kanya, nung pinakita nga, just to discredit him na, na-assign siya, detail ni ganito, detail. Siyempre, nung nasa active service siya, ang presidente noon was PRRD. Normal, nagbibigay ka na hihingi sila ng mga security, siya yung nabibigay. So kaya pala alam niya na yung isang bahay na nadeliveran daw po nila, 'di ba, ng basura ay kay Michael Yang. Okay. Baka na-assign din siya doon. It doesn't really mean na pro-Duterte siya. Kasi nung nakakausap ko yung mga ibang kabatch niya, lahat ang usap. Tingin ko naman hindi siya magpapagamit sa ganun. Tinanggihan nga niya yung nila yung request sa kanya Bats sabi niya, wag kang magre-retract, wag kang kasi masisira yung credibility ng Marines. Hindi lang yung pagkatao mo. So hindi kayo naniniwala na magre-retract itong si Gutesa? Well, sana hindi. Ako gusto ko hindi mag-retract si Gutesa. Harapin niya yung consequences. Kung mapapatunayan na siya nagsisinungaling, so be it, harapin niya yung parusa. 'Di ba? Hindi yung pagka masusukol na tapos sasabihin
Pinilit lang kasi ikaw eh. Pangit nung ganon. 'Di ba? Nakikiusap yung mga kasamang Marines. Huwag kang magre-retract. Panindigan mo yan. Oh. Okay. Pero kailangan niyang patunayan lahat. Patunayan, ano? no? Oo, kailangan patunayan. Yung kausap nga niya na isang kulang nga yung sinabi eh. May ganon? May ganon. Ayun, may kausap pa raw na kulang pa nga raw yung sinabi. Oo. Kulang pa nga yung sinabi. Okay. Kaya sabi ko nga sa inyo possibility nito ay muli po talagang lilitaw etong si Gutesa, at meron itong tawag diyan, yung bagong script, 'di ba? Or bagong testimonya at hindi pa natin alam kung laban kanino, sino yung mga tutumbukin. Pero kung babalikan po naman natin, siya ang pinaka-finale ni Marcoleta. Kung nanatili hanggang ngayon si Marcoleta sa chairmanship. Tapos yung susunod niya or subsequent testimonies niya, sasabihin niya na ngayon doon, kung si Martin Romualdez ang pinaka-utak nitong korupsyon na to, si Bongbong Marcos naman ang author. Kasi yun ang narrative naman ni Chavit Singson. Di ba? Kumbaga, inutos ni PBBM paano kangkungin ang pera ng bayan na nakalaan dyan sa mga proyekto sana sa infrastruktura. Ganun yung narrative ni Chavit Singson eh. Parang as if siya yung presidente. Di ba? Na ganito yung gagawin natin, paano tayo kikita rito. Yun ang kanilang narrative. So, yun ang kailangan natin dito ang abangan. Ano yung laman, ano yung sasabihin niya sa kanyang susunod na testimonya at kailan? Again, ang clue na ibibigay ko po sa inyo rito, total, ito mismong si Mike Defensor, harap-harapan na na nakisali na talaga dito sa destabilization sa administrasyon. Abangan po natin at tukuyin natin sino yung lumikha ng gulo o kontrobersya na related sa korupsyon o related sa mga tao na na-involve dito sa korupsyon na to na pinag-uusapan. And then, saka ngayon yan magkakaroon ng isang malaking event, pagtitipon, maybe investigation, yung makakapag-capture sila ng atensyon ng taong bayan. And then, showing themselves as a truth teller. Yung ganon. Diba? So, dadaanin tayo yan sa biglaan. Yung hindi tayo nakakapag-isip pa sa situation, bibirada sila because everything was orchestrated, pati yung event na yan. Sample na lamang itong air assets na nakalabas eh. Kaya lang buti na lang yung mga reporter na nagbalita, di ba? Nalinaw, yun isang buwan na nakaraan pala. Nauna pang nakalabas bago pa yung request ng gobyerno para i-freeze yung mga properties na yan. At hindi naman pwedeng mabenta pa yung mga yan. Kahit saang panig pa ng mundo nakalagay. Kaya nga dinideclassify yan eh. Para mangyari, mai-dispose, maibenta pa ni Saldico. Okay? So gusto kasi ng palitawin, for Saldico ay hindi inuhuli ng gobyerno, hindi tinatrabaho. Yan. Ngayon, may naisampang kaso na kay Saldico. Di ba? So ano ho kasunod doon? It's just a matter of weeks ay po pwede na yan na masampahan ng kaso ng DOJ sa Ombudsman. Kasi kinakailangan nila ng case build-up dyan. Solido talaga. So meron mo ng fact-finding ang Office of the Ombudsman. Tapos noon, maglalabas na yun ng resolution nila at kung nakita nilang matibay na dahilan para yan ay kumbaga may indictment. Merong probability talaga, mataas ang probability na ginawa nga niya yung akusasyon sa kanya, iakyat yan sa Sandigan Bayan. Then Sandigan Bayan, magpapa-issue na yan ng warrant of arrest. No. Ang ending nito, pwede na nating ipa-Interpol si Saldico na nasa Spain. Okay? So, gano'n lang po yung abangan natin dito. Kaya ako, itong diskarte na itong biglang yung tanong na bakit anong kinalaman ito ni Mike Defensor? Diba?
Yan, bakit biglang pumasok sa Senate itong si Defensor? Anong connection ito sa mga Duterte? Hindi ho siya INC. Kasi sa INC, isa lang ang so far alam ko na pinayagan. Bawal kasi sa kanilang pumasok sa politika. Si Marcoleta lang ang self-confessed na siya'y pinayagan ng pamunuan na makapasok sa politika noon pa. Yun. Siya yung pagpasok niya sa eksena, siya nga ho yung pinanggalingan nito ni Ador Mawanay 2.0 ni Orly Gutesa. Yun. Ginamit pa yung Marine. Palagay ko naman hindi pinatahimik yan. Tinago lang yan. Kasi kung pinatahimik si Gutesa, bakit walang kaanak na nagrereklamo? Di ba? Ibig sabihin, may contact siya sa kanyang pamilya o baka kasama niya rin. May contact sa kanilang mga kaanak. Kaya wala akong naghahanap sa kanya ng mga kadugo niya. Buhay yan. Kung sakali man, gusto lang nilang palitawin na baka pinapatay na ng gobyerno. Kaya lang, mali na naman sila. Kasi sinabi nila nasa Marines. Diba? Tapos sinabi ngayon ng Marines, wala daw sa kanila. At never napunta sa kanilang kustudiya. So lumilitaw, merong kasiraan dito sa mga Marines. Merong breakaway faction. May sariling kampo, ganon. Diba? Okay. Pag-usapan naman natin tong kasunod. Na-meet ko na po ng personal si Kerubin, sir. Nung time na tumatakbo siya as senator with picture taking po, kay PBBM na lang siya pumanig. Ako tingin ko naman tawag dito. Hindi naman yan magpapagamit sa mga sayangin niya yung kanyang Medal of Valor. Diba? Yep, that's right. Tama kayo, Sir Carlos. Pareho lang ni Morales. Diba to? Maingay lang at showy si Morales. Okay, kamusta na kaya pagbablog ngayon ni Morales? Ano ho? Diba? Ganun nga talaga. Nagtatago lang yan kasi alam niyang gumawa ng kagaguhan, natatakot sa multo niya. Oo nga, magno-November 1 pa naman. Marami pananagutan talaga siya, di ba? Hindi pa pwedeng ganun